bubukas ng mga pintuan ng langit para sa mga pagpapala ng Panginoon. At isang malaking karapatan sa bawat isa sa atin ngayong gabi na atin pong maidulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan, mga panalangin natin at mga pasasalamat sa Kanya upang sa ganon ay atin pong maipaabot sa Panginoon ang ating mga kahilingan at mga patnubay niya na ipagkaloob sa atin sa gabi ito. Sa akin pong binubuksan ang ating pong misa para po sa ating mga kahilingan at mga pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Narito po ang isang mic. Sino po sa inyo ang mayroong kahilingan na nais po dalhin sa Panginoon sa atin ngayong gabi, mga kapatid? Sister Conching? Pasalamat po sa kalahating linggo na nakaraos sa araw ng mga kailangan, pagbibigay ng Diyos ng kaligtasan sa lalo na kay Junior at saka kay Jason na lagi nasa kalsada. At muli po isama muli natin sa panalangin yung mga nasa presuhan, nakakaibigan natin nasa presuhan. At pasalamat din po doon sa pinipal na panalangin mo last week kay Yuli, na-solve na po yung kanyang problema pas. At hiling ko po yung aming sarili kasi mga ilang araw na ngayon na na-atake ako sa ating high blood. Kaya isama niyo po ako sa panalangin, mga kapatid, kasi ang aking dugo po talagang mataas. Kaya isama niyo po ako sa panalangin. Okay, so salamat Sister Conching. Mga pasasalamat sa Panginoon at panalangin, hilingang panalangin. Isama po natin sa dalangin ang aming malapit na pag-uwi sa Mindanao. Sana po ang aming biyahe maging maayos, makarating kami sa aming parapuunan na ligtas sa aming mga kahapunan. Kailan na? Sa Biyernes na po. So isama natin si Nanay sa kanyang biyahe sa Mindanao, isama natin sa panalangin ng ligtas. Sino pa po mga kapatid? Napita kayo sa may harap para sabi sa ating kapulungan ang ating mga prayer request. Isama po natin sa panalangin ang hiniling ko na isang room para sa Voice of Prophecy sa Pasay English Church. Napakalaki na church pero wala talagang room para sa Voice of Prophecy na magiging kaman po sa mga enrollees. Alam ko po nung ako po ay naging 10 years na leader sa Manila Center ay naging maunlad ang pag-graduate ng mga Voice of Prophecy enrollees kapag ang Voice of Prophecy ay may sariling room. At idalangin din po ninyo ako po sino ng Fuentes na maging tagumpay po ako sa paghahanap buhay at makamit ko po yung hihingit ko financially at makakatulong sa Voice of Prophecy. Maraming salamat po. Thank you, Sister Nona, sa iyong prayer request at sasalamat na rin sa Panginoon. Pag-pray natin na yung room ba yun, Sister Nona, no? Sa Pasay ay pagkaloob para sa yung room, sariling room ng PUP at saka yung kanya daw hanap buhay, pag-pray natin. Meron pa po mga kapatid, gusto ninyong dalhin sa Panginoon ating mga masasalamat at ating mga prayer request. Brother Danny.
Thank you, Brother Dan. So, yung mga binibigyan ng Bible studies, ang mga layman natin, isama natin sa ating mga panalangin. Meron pa po, mga kapatid. Isama din po ninyo sa panalangin ang aking mga anak. Lalo na si Jojo na nasa Leyte. Siya po ay nag-iisa lang doon. Sana po ay ligtas sa lahat ng mga kapahamakan at saka yung patnubay ng Panginoon. At sana yung nalalapit na graduation ngayong 19, sana walang anumang maging handang sana sa mga bata na gagraduate, mga anak ko ngayong March. So isama po natin sa panalangin mga kapatid. Meron pa kayong gustong ipag-pray? Isama din natin sa panalangin, mga kapatid, ang ating crusade ngayong darating na April 28 hanggang May 11. Ipag-pray po natin na maihanda natin ang ating mga interest. Kagaya ng sinabi ko mga kapatid, ay pag-pray natin sa gabi-gabi ang ating mga prospect na mga interest. At kung sila ay willing na ngayon na magpa-Bible study, ay kontakin niyo po si Brother Danny, ay ako, si Kuya Julio, at iba nating mga elders para ma-schedule po natin, mapuntahan natin ang ating pong layman doon. Meron pa po mga kapatid? Baka meron pa po kayo? Kung wala na po ay tayo po ay mananalangin ng dalawahan. Tayo po ay mananalangin ng dalawahan. Isama niyo na rin po mga kapatid ang mga personal request ninyo na hindi nyo nasabi, isama nyo na rin po sa ating panalangin ngayon.